Hello. Ayan. Good morning, everyone. Ayan, settle down po muna tayo. Ayan. Ayan, tayo po lahat ay dadako po sa morning morning prayer po bago po tayo mag-start ng ating Sunday service. Later po, meron po tayong mga prayer items po na ating pong i-display sa ating mga screens to follow along as well. So right now po, tayo po ay naka-live na. Kaya inibigyan ko po yung mga ilang segundo po para po i-share po ang ating live stream sa ating mga families, friends, and other people na pwede natin pag-share na ating live. Ayan. And right after we share our live stream, pwede na po natin i-silent ang ating mga cellphones and lock it away para wala po tayong any distractions na ma-encounter po sa araw po na ito. Apo, pakishare po muna ating mga live streams. Ayan, share lang po. At kung na-share na po natin ang ating live stream, tayo pong lahat ay lumapit po sa ating mabuting Diyos. Hallelujah, Father in Heaven, we want to thank you, O God, for this wonderful morning, Panginoon, na binigay niyo nga po sa akin, Panginoon. Another Sunday, Panginoon, and last Sunday po ng buwan ng January, Panginoon. We are so grateful, Panginoon, to you, Panginoon, dahil alam namin, Panginoon, ikaw pong nagtawid sa amin all throughout the month of January, Panginoon. And we are more grateful, Panginoon, dahil minsan pa, Panginoon, pinaranas mo sa amin, Panginoon, ang panibagong Sunday na makasama ka ngayon, Panginoon. Don't let any distractions, Panginoon, give away, Panginoon, ang aming focus, Panginoon, para po sa inyo, Panginoon. Let everyone here, Panginoon, feel your presence, O God. Let everyone, Panginoon, nakasama po namin sa aming pong live stream, Panginoon, ma-feel po ang iyong presensya, Panginoon, at the comfort of their homes, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, sa mga oras sa ito, Panginoon, patuloy po namin itinataas sa iyo, Panginoon, ang aming gawain na ito, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, maitaas sa aming gawain ito, Panginoon. And let your presence, Panginoon, fill this place, Panginoon. Fill our hearts, Panginoon. At ikaw po ang siyang maitaas sa mga oras nito, Panginoon. Magkaroon po ng excitement, Panginoon, ng bawat isa po sa amin, Panginoon. To worship you, Panginoon. To hear your word, Panginoon. At ikaw lamang po, Panginoon, ang makita sa oras na ito, Panginoon. Don't let any difficulties, Panginoon, distractions, Panginoon, ang walay po ng aming focus mula po sa inyo, Panginoon. Kaya naman, sa mga oras ito, Panginoon, patuloy po naming ipinapanalangin minsan pa, Panginoon, ang prayer items po ng aming iglesia, Panginoon. Samahan nyo nga po kami, Panginoon, as we follow along this prayer list, Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin sa ating Diyos.
Good morning po sa ating lahat. Pwede po bang tumayo po tayong lahat and let's clap our hands as a sign of praise sa ating Panginoon. Good morning, good morning. Pakingitian po ang ating mga katabi. Pakibati po yan ng good morning. Pakitanaw yung nasa kabilang gilid. Yan, batiin po natin ang bawat isa ng good morning, and welcome to Hearth Community Church. And ngayong umaga po ay tayo po ay sasamba sa Panginoon ng sama-sama. Amen. We're so thankful to the Lord sa lahat po ng ginawa niya sa buong linggo po natin. Are we? Amen? Kaya po, pwede po bang basahin natin itong verse na ito? Mula pa ng Romans 1:20, mula pa ng likhay ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan, at ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa. Amen. Kaya't wala na silang may dadahilan pa. This verse, patuloy pong sinasabi nito na we already saw, nakita na natin yung kabutihan ng Panginoon. Nakita po ba natin to sa ating buhay? Can I hear an amen? Amen. Nakukilala natin ang Panginoon base sa kanyang ginawa. Hindi lang po tatayo tayo sa ating mga paa at hindi lang natin ititikom ang ating mga bibig, kundi ang resulta nito ay ang pagkamangha at patuloy na pagkilala at pasasalamat sa Panginoon. I'm inviting everyone na this morning po, as we sing this powerful song na atin pong natanggap, may we reflect through our prayers. Manalangin po tayo sa Panginoon. Lord, sobrang galing mo, Panginoon, sa buhay po namin. Hindi po namin may tatanggal sa buhay po namin kung gaano ka naging kabuti, kung paano ka, Lord, kamangha-mangha sa lahat ng ginawa mo po sa amin. Kaya Lord, ang pasasalamat po namin sa iyo, hindi po namin ibabase sa aming sitwasyon o natanggap na, kundi ibabase po namin ang aming pagsamba at pag-awit sa iyo sa umagang ito kung sino ka, Panginoon. Diyos na mahabagin, Diyos na lumikha ng magandang bagay, Diyos na lumikha ng lahat, higit sa lahat, Diyos na nagbigay ng hininga at buhay sa akin. Kaya Panginoon, awitin po namin ang walang hanggang mong biyaya. Pupurihin ka namin sa awit, itataas namin ang aming tinig, itatanghal namin sa aming buhay, tanging ikaw lamang, O Diyos. Sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito. Narito, dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Minsan pa walang hanggan. Walang hanggan, katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, tatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan.
hanggan ang katapatan ng ating Panginoon. Walang hanggan, katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito, Salamat, Lord, sa biyaya mo. Narito kami, Panginoon, dahil doon. habang buhay at pupuri sa'yo, pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y Taas natin ang Diyos. Umawit tayo sa Kanya. Pupurihin. pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalakitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tanas, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Pagkakas sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Natin sa Panginoon yung papuri natin. Let's declare. Ang Diyos ay makapangyarihan. Diyos ay dakila. Ang Diyos ay puno ng kaluwalhatian. Sigaw po natin, Jesus, sa'yo ang lahat ng ito, Panginoon. Jesus, sa'yo kapurihan, kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo karangalan, kapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit ka, Panginoon, sa lahat ng bagay. Sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y Sigaw natin sa Panginoon. Ang ating papuri. Narito kami, Panginoon, pupurihin. Pupurihin ka sa Pupurihin itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw,
Sa'yo Nalwalhatian, sa'yo papuri, O Diyos. Totoo, Panginoon, narito lamang kami dahil sa iyong biyaya. Salamat, Panginoon. Binuksan mo ang aming mga puso. Nagpakilala ka, Panginoon, sa amin. Narito lamang kami para ialay, Panginoon, mga buhay na lubos mong pinagpala, Panginoon. Sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Diyos, di kita bibiguin, magtatapat sa'yo, nalilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Salamat sa kabutihan mo, O Diyos. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri
magtatapat sa'yo. Maglingkod ako, O Diyos, kay buti mo. O Diyos, kay buti mo. Kay buti mo. Lord, tinatawagan mo kami, Panginoon, na magtapat at maglingkod sa iyo. Lord, hindi po namin ito magagawa kung hindi ka po namin nakilala, Lord, na makapangyarihan, puno ng pag-ibig. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, na sa buhay po namin, hindi kami maglingkod, Panginoon, sa gusto lang po namin o sa aming sariling kalakasan. Lord, dahil wala po itong value, Panginoon, kung gagawin po namin ito out of our selves, Panginoon. Kaya tulungan mo kami, Panginoon. Maglilingkod kami, magtatapat dahil ikaw, Panginoon, ay nakilala namin. Maglilingkod, Panginoon, iaalay ang mga buhay sapagkat ikaw ay mabuti, sapagkat ikaw, Panginoon, ay kailanman hindi kami pababayaan at iiwanan. Tulungan mo, Panginoon, na ang puso po ng bawat isa sa amin ay maging bukas sa kung ano po ang ipagagawa mo po sa amin sapagkat ikaw, Lord, ang nagkaloob ng iisang buhay na ito. Pinagkatiwala mo ito sa amin. Ganon din ang aming gagawin. Ipagkakatiwala namin ito sa iyo sa paglilingkod. Pagtatapat sa iyo, aming Panginoon. O Diyos, kay buti mo, maraming salamat sa umagang ito. Ito ang aming papuri at ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat ng gusto maglingkod sa Panginoon, magsabi ng Amen. Ito pong susunod nating aawitin. Nawa po ay maging bukas po sa ating mga puso na totoong maglingkod tayo sa Panginoon sapagkat mahal natin siya. Amen. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo iaalay. Habang buhay, habang buhay, papupurihan ka. Habang may buhay, Panginoon, sa iyo, Panginoon, ang paglilingkod po namin. Maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo iaalay. Sabay-sabay natin palakpak. Let's all dance. Papurin ito sa Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalik, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman di kita ipagpapalik, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, habang buhay, papupurihan ka.
Habang buhay! Dalangin natin maglingkod sa Diyos. Lingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo iaalay. Habang buhay, habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, Pag-ibig ko sa'yo. habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Habang buhay, habang buhay, Papupurihan ka. habang buhay, Habang buhay, maglilingkod sa'yo. habang buhay, pag-ibig ko sa'yo iaalay. Mahal po ba natin ang Diyos? Nakita ng Diyos na ikaw ay nag-amen. Lahat daw na nagmamahal sa Diyos, tinatawagan niyang maglingkod sa Kanya. Na parang wala na nag-amen. Tayo po ba ay maglilingkod sa Diyos? Mahal natin ang Diyos? Maglilingkod tayo sa Diyos? Amen. Minsan pa natin sabihin yung pagmamahal natin sa Diyos. Mahal na mahal kita, Panginoon. Na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y mahal na mahal. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Panginoon. Salamat, Lord, sa pagmamahal mo sa amin. Pagmamahal mo natin sa iyo, Panginoon, kami maglilingkod. Hallelujah. Amen, amen. Good morning po sa ating lahat. Maaari na po tayong makaupo. Good morning po sa lahat. Good morning, Sunday. Good morning, mga kapatid. At salamat sa Panginoon at nagkita-kita tayo muli sa panambahan natin. At bago po tayo magkaroon ng kaloob sa Panginoon, magpatuloy ng kaloob sa Panginoon, ay basahin po muna natin yung ating verse. Yan po.
Sabi po sa Kawikaan, chapter 3, verses 9 to 10, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan, at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyong ring handugan. Verse 10, sa gayon, kamalig mo ay lagi ng aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Chapter 11, verse 11, aking anak, hindi na yan. Hindi na yan, pas. Ayan. Ayan, nabasa natin sa Kawikaan, ano. Sabi nga ang ating pagkakaloob sa Panginoon ay hindi lamang natin obligasyon, kundi pribilehiyo natin bilang isang mananampalataya sa Kanya. Sabi nga, ang Panginoon ang nagpo-provide ng ating mga pangangailangan. Tayo ay binibigyan niya, no? Sapat. Sapat po ba ang binibigay ng Panginoon sa bawat isa? Amen. Sapat ang bigay ng Panginoon sa atin. Hindi niya tayo pagkukulangin sa lahat ng ating mga pangangailangan. Amen po? Amen. Sige po, bago tayo, ay pwede na po tayo magkaloob. Pwede na po tayo magkaloob sa Panginoon. Nawindang na. Yan. Sige po, inaanyayahan ko po ang bawat isa na tayo nga po ay tumayo. Panalangin po natin ang mga kaloob na ito. Yan. Hallelujah, Lord. Salamat po, Panginoon, sa awitan namin, Panginoon. Tunay nga, Lord, na ang aming pagpupuri ay para sa iyo, aming Diyos. At pinapanalangin po namin, Panginoon, ang mga kaloob na ito. Dalangin po namin, Panginoon, na i-bless mo po ang bawat kaloob na ito, maging ang mga nagkaloob sa iyo, aming Diyos. Alam namin, Lord, na ito po ay isang pribilehiyo para sa amin, Panginoon. Pasasalamat sa mga biyaya na ipinagkakaloob mo sa amin. Salamat po, aming Diyos. Dalangin po namin na ang mga kaloob na ito ay magamit para sa iyong kaharian dito nga po sa lupa. Maipalaganap ang iyong salita at maging ang iyong mga gawain, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon, sa bawat araw, maranasan namin at maalala namin, Panginoon, na ang mga biyaya ay mula sa iyo, aming Diyos. Kaya dalangin namin, Lord, na patuloy mo kaming bigyan ng kalakasan sa pang-araw-araw. Sa aming pong paghahanap buhay, kayo po ang sumama sa amin, Panginoon. Maging sa mga estudyante po, aming Diyos, kayo po ang magbigay din sa kanila ng lakas, talino, sa kanila nga pong pag-aaral, aming Ama. Patuloy na pangunahan mo ang buhay namin, Panginoon, at maalala namin, Panginoon, na kayo ang aming Diyos na dapat parangalan, dapat sambahin, at dapat pag-alayan ng aming mga pagsamba, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Kayo po ang madakila sa pangalan ni Jesus at maluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpan po natin ang ating Panginoon.
Hallelujah. Praise God. Good morning, everyone. Pwede bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Hallelujah. Ang sarap magpuri sa Diyos, ano? Hopefully, lahat po tayo nakapagpuri sa ating Panginoon. Ako gusto ko magpasalamat sa Lord kasi kagabi, hindi po ako okay. Bigla na lang po ako tinrangkaso. But praise be to God, very effective talaga ang panalangin ng bawat isa. Kaya naniniwala ako, very powerful ang panalangin ng ating mga kapatid. Kaya naman, if you have something na gusto nyo ipanalangin natin, chat nyo lang po sa ating group chat and somehow we will pray for that. At welcome po muna natin sa umagang ito ang ating kapatid na si Christine, ayan, kapatid ni Cart. Welcome. Ayan, welcome ka rito. Sige lang, upo ka lang, okay lang yan. Welcome ka rito, okay? Napabilang ka sa pamilya ng mga pogi at saka magaganda. Ayan. Okay, tuloy po tayo. Malapit na po ang ating anniversary. 2 months na lang anniversary na natin. Excited na ba yung katabi mo? Tingnan mo nga, tapikin mo nga, excited ka na ba kapatid sa ating anniversary? Okay? And before that, meron po tayong promotion. Okay? Kasama na rin sa ating fundraising. Okay lang, Pastor Robert, pa-flash ng konti. Yung ating pong napakagandang t-shirt, design ng ating Sister Leia Baltasar. Ayan. Ang ganda ng t-shirt natin, di ba? Di ba? Yan yun. And yung design. Tapos kitang-kita natin yung pinaka-background. Di ba? At saka $4.99 lang siya. And then, medyo kasi nagkakaroon tayong technical problem because sa ating laptop, yung CP natin doon medyo nagkaroon ng problema. And hopefully magawa yan ni Brother Marky mamaya. Okay? Kaya ba, Pastor? Kaya? Hindi. O sige, patawarin natin si Pastor Omar. Okay? Let's study the Word of God. Tayo po ay tuloy-tuloy sa ating serye, Unboxing Spiritual Gifts. This will be the last Sunday na pag-uusapan po natin ang patungkol po sa mga spiritual gifts natin. Hopefully, lahat po tayo ay alam na ang ating mga spiritual gifts at magamit po natin properly for His kingdom. Unboxing Spiritual Gifts, ang title po ng ating pag-uusapan, Christ's Design for His Church. Okay? Yung purpose ng spiritual gifts in accordance sa kalooban ng Panginoon sa kanyang iglesia. Okay? Meron kasing design ng ating Panginoon sa kanyang church. Christ's design for His church. In Ephesians chapter 4, beginning from verse 11 to 12. Okay? If you have your phone na may Bible, sige, sundan nyo lang. Basahin po natin sabay-sabay. Ephesians chapter 4, verse 11 to 12. And He gave the apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds, and teachers to equip the saints for the works of ministry, to building up the body of Christ. Sa wikang Tagalog, ganito po ang pagkakasabi. MBB version. In verse 11 to 12, at binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba na may mga propeta, ang iba ay mga ebanghelista, at ang iba ay mga pastor at mga guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang, upang maging matatag ang katawan ni Kristo. Samahan niyo po ako manalangin panandalian. Father in heaven, once again, we glorify your name and we want to thank you, O God, for this another opportunity that you have given to us, Panginoon. Sapagkat alam po namin, this morning, Lord Jesus, mararanasan po namin ang inyong pong presensya sa aming kalagitnaan. And allow your Spirit, Panginoon, to move freely in our midst. Nang sa ganon, Panginoong Jesus, na makapangyarihan, amin pong matunghayan ang iyong kabutihan, gamit po ang inyong pong salita, at kami po ay mamangha, Panginoon, sa pagpapalang inyo pong ilalantad po sa amin, gamit ng inyong pong salita. We thank you, Lord Jesus, because alam po namin, Panginoon, na hindi mo iaalaw, Panginoon, na ang karamihan po sa amin ay uuwi na wala pong dalang pagpapala mula, Panginoon, sa inyong pong salita. Lord Jesus, ano man po yung mga distractions na maaari pong maging sagabal sa aming pakikinig, sa aming pagkatuto, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ito po ay aming sinasaway. Wala pong kapangyarihan ni anuman, Panginoon, na galaw ng kaaway ang pwede pong maghari sa aming kalagitnaan. But rather, Lord Jesus, allow this place sanctified by your blood, O God. At ikaw lamang, Panginoon, ang siya pong matanghal, madakila, at kung meron pong maitataas, Panginoong Hesus, hindi ang inyong pong lingkod, hindi po ang sinuman po sa amin, hindi po ang iglesyang ito, kundi ang pangalan mo lamang, Panginoong Hesus, na aming pong tagapagligtas, ang siya pong may taas. We thank you, Lord, and we glorify your name in these prayers sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Once again, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Okay? Sabi ko nga kanina, ito po yung last na pagkakataon, pag-uusapan po natin ng ating pong spiritual gifts. Marami po sa atin nalaman na yung kanilang mga spiritual gifts. Ang ilan po sa atin ay possible na may gift of serving. Yan yung mga masisipag, taas ng kamay. Yung mga mahilig magkalikot, di ba? Yung mga mahilig naman, merong mga awain sa kanilang mga puso. Ang iba naman yung mga talaga namang prayerful, di ba? Marami, samot-saring gift na talaga namang binigay ng ating Panginoon for us
to be used it to His kingdom. Okay? Magandang maunawaan natin na hindi lang ito binigay ng ating Panginoon for us na maging handa sa ating paglilingkod, but rather, gustong ipakita ng ating Panginoon yung kanyang purpose sa kanyang iglesia. And if we're going to take a look, yung context po ng book of Ephesians, it talks about His grace, kung paano po tayo naligtas. From chapter 1 hanggang chapter 4, it talks about our position in Christ and our practice on earth. Ano ba yung mga practices po natin kapag tayo po ay nabubuhay sa ibabaw ng lupa? Kadalasan po, hindi po natin yan ma-address ng maayos. Especially kung hindi malino sa atin ang ating pagkakilala sa ating Panginoon. Sabi po ng isang sikat na tao, isang artista, in-interview siya, ang sabi niya ganito, if you want to know your purpose, you must know your Creator. Are you with me? Ang tanong, alam mo ba yung purpose mo sa ibabaw ng lupa? Alam mo ba yung disenyo ng ating Panginoon sa buhay mo? Tingin nga sa katabi. Alam mo ba yung purpose mo? Alam niyo po, napaka-importante na meron po tayong purpose sa buhay. Kasi many Christians nowadays, at marami pong tao sa ibabaw ng lupa, they don't see their purpose. Kaya naman, parang wala lang sa kanila ang kanilang buhay. Ang dali lang sa kanilang saktan ng kanilang buhay, ang daling tapusin ng buhay, and worst comes to worst, ang dali lang hindi pahalagahan ang kanilang buhay. But, if you know your purpose, especially you know your Creator, you will see na napakaganda pala ng plano ng Panginoon sa'yo. Tingin sa katabi. Pwede mo bang sabihin sa kanya, maganda ang plano ng Diyos sa buhay mo? Okay? Maganda ang plano ng ating Panginoon sa ating buhay. Kaya naman, kung titignan po natin, from chapter 4, it talks about, paano ba, dahil nakita nyo na yung purpose ninyo, sabi ni Apostle Paul, paano ba tayo magkakaisa according sa purpose ng Panginoon, hindi lang sa buhay mo, but rather sa pamilyang pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Anong pamilya yon? Our church family. Okay? Napaka-importante. Yes, ino-honor ng Panginoon yung pamilya mo sa laman, but then again, ino-honor din ng ating Panginoon yung pamilya mo sa spiritual. Tingin sa katabi, yan yung pamilya mo. Kasama yan sa spiritual family mo. Now, let's talk about yung purpose ng Panginoon. Kasi dinisenyo ng ating Panginoon yung kanyang iglesia to unite. At syempre, makita po natin bakit gusto ng ating Panginoon na mag-unite ng kanyang church. At gustong ipaintindi ng ating Panginoon, 3 things to ponder that we can understand. Ano ba yung gusto ng Panginoong Yesus at disenyo sa atin? Bakit tayo binigyan ng ating Panginoon ng mga spiritual gifts? Okay? Hindi lang yan para makita natin na magaling ka. Hindi lang para masabing nakapag-ministeryo ka, but rather, God, you want to use that skills or that spiritual gifts kasi nga may plano ang Panginoon sa kanyang church. Okay? At malaki ang bahagi mo sa church na kinabibilangan mo ngayon. Tapikin mo yung katabi mo. Okay? Kapag nawala ka, okay, malaking kawalan sa church. Oh. Do you understand that? Kadalasan kasi, Pastor, paano po ako magiging kawalan? Ano lang naman po ako, upo ministry lang naman po ako. Okay? Kasi nga, hindi mo pa alam yung purpose mo. Now, pag nakita mong mahalaga ka sa church, now, eventually, mas makikita mo na mas magiging kagamit-gamit ka sa loob ng iglesyang pinabibilangan mo ngayon. Okay, 3 things to ponder. Himay-himayin natin. In verse 11, ang sabi ron, and He gave the apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds, and the teachers. If we're going to look at this verse, hinighlight dito, okay, yung mga giftings, some of giftings na binigay ng Panginoon. Okay? Hindi ito lahat yung giftings, marami pang giftings. Ang sabi niya, and He gave. Okay? Hinighlight natin, and He gave, na nagpapakita na yung mga spiritual gifts ay hinihanda ng ating Panginoon para sa kanyang iglesia. Okay? Hindi po ito dahil magaling ka, hindi ito dahil favorite ka ng ating Panginoon, hindi pong favoritism ng ating Panginoon, but rather, and He gave, may purpose ang ating Panginoon, and He gave, meaning, gustong makita ng ating Panginoon na ang disenyo ng Panginoon sa kanyang church, His church is well provided, or His church is provided. Nagpo-provide ang Panginoon sa church, hindi lang ng mga material things, hindi lang yung mga aspeto ng kaperahan or mga material na bagay, but rather, na mga leaders na pinagkatiwala niya sa ating Panginoon. Pinagkatiwala niya sa ating church. Leadership is the church gift from Christ. Okay? Yung mga leaders po natin, o yung mga pastor po natin, hindi naman po sobrang special ang mga pastor. Pantay-pantay lang po tayo sa Panginoon. Binigayan ng ating Panginoon, yung mga leaders natin, hindi pastor, yung mga deacons natin, and somehow yung mga workers natin, binigyan ng ating Panginoon, and hopefully, sooner or later,
maging makasama ka namin sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ang sabi ng ating Panginoon, okay, nagsimula daw yung church because unang-una, nagbigay ang ating Panginoon ng mga workers, ng mga leaders. Okay? So, ibig sabihin, He provides yung mga leaders na kailangan po natin tingin sa katabi. Okay? Kasama yan. Sabi mo sa kanya, sabi mo sa katabi mo, kasama ka kapatid. Leadership is the church, is a gift from formed by Christ, not a human invention, hindi ito invento lang, okay? But rather, disenyo ng Panginoon. Okay, sabihin nga natin sabay-sabay, disenyo ng Panginoon, okay? Invention, apostle, prophets, okay, evangelists, pastors and teachers. Kasi simultaneously, nagpapaksyon ito. Yung pastor, kadalasan teacher din yan. Hindi pwedeng pastor ka at hindi ka marunong magturo. But, not necessarily ikaw ay teacher, ikaw ay pastor. Naiintindihan natin? Pastors and teachers and Christ's provision to care for guide His people. Para bantayan, para alagaan yung mga nasa tabi mo. Tingnan niyo mabuti yung katabi mo ngayon. Okay? Maniniwala ka ba? Kahit medyo may edad na yan, kailangan pa rin niya ng mag-aalaga sa kanya. Hindi yung loved ones hindi ganun But rather, okay, someone na magte-take care sa kanyang spirituality. Okay, napaka-importante nun. Kasi nga, alam niyo po mga kapatid, kapag wala pong nagte-take care sa ating mga spirituality, lahat po tayo malamang sa malamang bumagsak sa ating mga spiritualidad. Kaya naman dumating ang ating Panginoong Yesus sapagkat nakita niya yung pangangailangan natin. Tayo po ay bagsak spirituality. Kaya naman nag-provide ang ating Panginoon, alam ng ating Panginoon yung ating magiging journey. Kaya naman nag-build ang ating Panginoon, unang-una ng mga apostol, at itong mga apostol ay nag-train naman, nag-disciple din naman, lumabas na yung mga prophets, evangelists, mga pastor, mga workers, mga deacons, etc. and so on and so forth. Alam ng ating Panginoon kung ano ang pangangailangan ng kanyang church. Kaya naman, gusto ko pong maintindihan po ninyo, wala pong church na kulang. Are you with me? Hello, nandiyan pa po ba kayo? Wala pong church na, alam niyo yun, kapag sinabi nating church at alam mong sa Panginoon yan, hindi yan pinapabayaan ng Panginoon. Okay? Walang church na pinapabayaan ng ating Panginoon. Wala kang makikitang church na animoy parang kulang sa manggagawa. Minsan parang feeling mo kulang, feeling mo lang yon. Sabi mo sa katabi mo, feeling mo lang yon. Kasi nga, hindi pa nade-develop. Hindi mo pa nakikita. At kadalasan, tingnan nyo ito mabuti, kadalasan, ayaw kasi natin na merong pumalit sa ginagawa natin. Di ba? Kapag ikaw yung laging kumakanta rito, yung galing ko kumanta. Mahal na mahal kita, Panginoon. Wow, grabe, ang lamig ng boses. Eh may pumalit sa'yo, kumakanta na, sumasayaw pa. Mahal na mahal kita. Wala na, talo ka na. Diba? So, ang nangyayari, ang tendency, galing nito O sige, kala mo, palitan mo ako, diyan ka lang, kala mo Are you getting my point? So, kadalasan kasi, yung bitterness natin, ayaw natin na nasasapawan po tayo. But listen very carefully, hindi po dapat nagiging ganun ang ating puso. We must give way to other people to enhance their ministries, and also, mas gumaan ang ministeryo mo. Akala kasi natin, kapag may nakikita kang papalit sa'yo, akala natin banta tingin sa katabi. Tingnan mo mabuti. Yung apat na sulok, yung apat na kanto ng mukha niya, tingnan mo mabuti. Apat na sulok. Pati yung puyo, kung ilan yung puyo niyan, pag dalawa yung puyo, medyo medyo pasaway no? Ganon yung natin Tingnan nyo itong mabuti. Huwag mong tignan na banta yung kasama mo sa pananampalataya. Okay? Huwag mong tignan banta yung kapatid mo. But rather, tignan mong bilang katuwang. Hindi katulong Kasi feeling mo naman katulong kasi wala ka sa... ako yung senior mo. Maraming ganyan sa trabaho. Ako yung boss mo Ikaw, kakapasok mo lang dito. Sige, mag-print ka doon, mag-xerox ka doon. Hindi ka pwedeng gumawa. Kadalasan ganun yung natin yung approach natin But dapat hindi ganun. Bilang isang mananampalataya, dapat hindi ganun. Sabi mo sa katabi mo, dapat hindi ka ganun. But rather, tignan mo akong katuwang. Tignan mo katuwang. Hindi mo kalaban yan. Di ba? Huwag mong paiksiin yung mundo mo. Di ba? The more na meron po itong dadagdag po sa atin, di ba? Si Christine nakasama natin. Hindi mo alam, susunod na panahon, isa na yan sa mga gitarista natin, di ba? Isa na sa mga singers natin yan. Di ba? Ano pa ba? Si Kleng Kleng, pag laki-laki niyan, kung lalaki si Kleng Kleng, di ba? Kung lalaki. may dinistinguish ang Panginoon para sa kanila. Merong kayang gawin yan na hindi mo kayang gawin.
Di ba? Tingnan nyo ito mabuti. Ang ilan sa atin nakala ang galing-galing ko mag-preach. But actually, meron pang ibang mas magaling po sa akin. Di natin alam, pag dating ng panahon, si Mark Lee pala, siya pala yung magiging senior of senior pastors. Wow, grabe. Senior of senior. Ano? Talo mo pa si Jesus, di ba? Kasama ka na sa ipapako sa krus, ano? Kasi kailangan lang natin mag-give way. Okay? Sabihin mo ka sa sarili mo, dapat hindi ako mainggit. Because God allow His church na maranasan natin. Ang church, ang iglesia ng Panginoon is well provided. Okay? Ang sabi nga ng Ephesians chapter 4 verse 17, tingnan niyo ito mabuti. By grace was given to each one of us. Lahat po tayo nakaranas ng grasya ng Panginoon. Okay? Walang naiwan. Walang hindi nakaranas ng grasya ng ating Panginoon. At because of that grace, kung bakit po tayo naligtas, kung bakit po tayo nakakatayo sa harapan ng Panginoon, kung bakit ka nandito ngayon, it's all about the grace of God. Are you with me? Hindi dahil sa pastor mo. Hindi dahil sa katabi mo ngayon. At sa totoo lang, kahit wala yung katabi mo, pwede namang hindi ka umatin eh. Are you with me? Puyat ako kagabi. Enough na reason na yun para hindi ka dumalo. Pagod ako kahapon. Enough reason na yun para hindi ka dumalo. But you're here. Not because of you, because of the grace given to you by God. Are you with me? Given to each one of us according to the measure of Christ's gifts. In accordance sa kalooban ng Panginoon sa atin. So, hindi mo kailangan mainggit, sabi ko kanina, hindi mo kailangan mainggit sa katabi mo. Kasi kailangan mo lang i-develop kung ano yung skills na meron ka na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Naintindihan natin? Sabi nga ni Pastor Romar, dati nakapag-ministry siya sa drums eh. Pero hindi naman siya doon tinawag. Saan ba tinawag, Nak? Sa keyboard pala. Iba na lang. Okay? Kasi nga, hindi mo kailangan ipilit. Kadalasan, we want kind of ministries kasi nga, parang ang lakas na dating kapag nandun ka eh. Yan yung mabuti ha. Kapag nagigitara ka, parang ang sarap pag-gitara. Ang sarap pag bass. Tabang umis ka na may bass. Gustong-gusto mo eh. Kasi nga parang ang lakas ng dating. Are you getting my point? But eventually, kung hindi ka naman doon magiging productive, mag-isip tayo mabuti. Okay? Kasi hindi mo alam, akala mo, yung gusto mong ministry, yun ang giftings mo. Hindi po ganun, mga kapatid. Sabi mo sa katabi mo, hindi ganun. May kaparaanan ng ating Panginoon para mas maintindihan mo na mas effective ka pala sa mga bagay na talaga namang tinawag sa iyo ng Panginoon. Okay? Ako po, kapag ako po ay nag-ministries, hindi po ako mahilig magkalikot eh. Ako po, kunyari, sa amin dalawang mag-asawa ni Mrs. Si Mrs. pagawain mo ng mga art something, nagugupit, nagaganyan. Pagtsatsagaan ni Mrs. ako, paggupitin mo ng ganon, iiwan ko yan. Naiintindihan niyo? Kasi hindi ako mas na-enjoy na gawin yung bagay na yun. Pero may mga tao na na-enjoy gawin yung bagay na yun. Are you getting my point? Same thing sa mga skills, sa mga talent. Diba? Ay, parang tinatawag ako maging song leader. Okay? Song leader, pero yung boses parang pinupunit na lata. Ay, song leader nga yan. Diba? Tingnan nyo ito mabuti. Meron sa atin, hindi naman song leader, pero grabe naman kung makangiti. Tingin sa katabi. Oh. Alam nyo ba yung ngiti na yan, magagamit yan sa loob ng church? Diba? Kapag merong atin malungkot, makita yung ngiti mo na yan, malamang sa malamang siya rin maging masaya. Hello, are you with me? Tingin sa katabi. Oh. So, hindi po lahat ng skills na nakikita natin on stage, yun lang yung ministries na pwede nating abutin. Marami tayong skills na magagamit sa ministeryo ng pagdilingkod sa ating Panginoon. Sabi nga ng Panginoon, kahit kadalasan yung mga hindi kapansin-pansin, okay? Yung sa backstage natin, yung tech team, hindi naman kapansin-pansin yan, pero importante. Are you with me? Yung mga naglilinis, hindi naman kapansin-pansin yan, pero importante yan. Are you getting my point? Maraming ministeryo na hindi naman kapansin-pansin pero pinapahalagahan ng ating Panginoon. Okay? In James chapter 1 verse 17, every good gift and every perfect gift is from above, galing sa ating Panginoon, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation of shadows due to change. Hindi nagbabago ang Panginoon. Okay? Alam ng ating Panginoon kung ano yung mas better sa atin. Gusto ko makita ninyo yan, hindi nagkakamali ang Diyos. Yes, tayo nagkakamali, pero ang ating Panginoon, never siya magkakamali. The church lack nothing because Christ faithfully provides. Hindi pinagkukulangan ng ating Panginoon ang kanyang iglesia. Kung yan ay totoo sa Diyos, you will amaze. Oo nga, no? Hindi naman kami ganun ka
okay when it comes to financial, pero nakakasurvive kami. Tama? That's provision from God. Hindi naman kami ganun ka okay when it comes to sound system, but may mga gamit tayo pinaprovide ng Panginoon. Yeah? Dati-rati, gitara lang eh. Hindi tayo nag-aim na magkaroon ng bass eh. Then nagkaroon tayo ng bass kasi meron palang bibigay sa ating ang Panginoon na bassista. Dati-rati, wala tayong drums. Well, pero nag-provide ng ating Panginoon kasi meron tayong magiging drummer. And sooner or later, dadami pa yung mga maglilingkod sa ating Panginoon. Is that, gusto ko lang makita natin na hindi tayo dapat mangamba kasi ang church ay well provided by God. Okay? Kung ang iglesia ay sa Diyos, Diyos din ang magtataguyod. Okay? Kung ang iglesia ay sa Diyos, ang Diyos din ang magtataguyod. Ang sabi dito sa Ephesians chapter 4 verse 12, point number 2, 12a, to equip the saints for the works of the ministry. To equip the saints for the work of the ministry. Look at the word. To equip the saints. Sino ba yung mga saints na yon? Ito ba yung mga santo papa? Ito ba yung mga obispo, yung mayroong padulasan ng kuto sa ibabaw ng ulo? Okay? Hindi po yon. Tingnan mo yung katabi mo. Nung ikaw ay tumanggap sa ating Panginoon, isa tayo sa mga saints na tinuturing ng ating Panginoon. Hindi mo kailangan maging punong pare o maging obispo para masabing saints ka. Hindi. Once na you accepted the Lord Jesus Christ and you walk in accordance to your faith, isa ka sa pinabanal ng ating Panginoon. Yes, kung basihan ng sarili mo, hindi ka banal. Pero dahil kay Kristo, ikaw ay banal. Ikaw ay saints. To equip the saints for the work of ministry. Number 2, His church is prepared. Gusto niya na ang kanyang iglesia, na ang bawat mananampalataya ay maging handa sa gawain ng kanyang iglesia. Okay? Gusto niya maging prepared ang kanyang church eh. Christ's provision has a purpose. Okay? Preparation. Christ's provision has a purpose at ang purpose niyan is preparation. Ang iglesia po ay binigyan ng mga giftings. Okay? Hindi lang para mag-function lahat. Hindi po ganon. Kasama yon, gusto ng Panginoon na nagpa-function lahat. Pero ang main purpose niyan, kung bakit ka ini-equip ng ating Panginoon, kasi gusto niya na ang bawat mananampalataya ay handa sa paglilingkod. Tingin sa katabi. Okay? Hindi ka tatawagin ng Panginoon, hindi ka tatawagin ng Panginoon to lead nang hindi ka handa sa paglilingkod. Bakit? Masasayang, masisira ang kanyang pangalan eh. Are you with me? At hindi kahayaan ng Panginoon na somehow magkaroon ng flaws ang kanyang church. Hindi niya hayaan yun. Sabi mo sa katabi mo, hindi yun ihahalaw ni Lord. Hindi hahayaan ng Panginoon na masira ang kanyang church. To equip means to train. Pag sinabing equipping, kaya ka inihahanda ng Panginoon, hindi ka basta-basta sinasabak. Alam niyo po sa ministries po natin, madali po tayo magpapasok sa ministries, pero hindi po tayo agad-agad nagpapasalang. Why? Kailangan kasi ready. Okay? And huwag niyo pong maliitin yung pagiging ready. Kung bakit hindi ka pa sinasalang, kasi maybe, hindi ka pa ready. Are you with me? Minsan kasi nagkakaroon tayo na, ayun, tagal-tagal ko na ang tagal-tagal ko nag-o-absorb. Hindi pa rin ako nasasalang eh. Ayoko na nga. Hindi na nga ako atin. Puro naman sila. Oh. Kailangan mo maintindihan. Pag pinasalang ka ba, kaya mo ba? Are you with me? Kadalasan kasi, gusto agad natin yung spotlight without even knowing na meron itong malaking responsibilities. Are you getting my point? Sabi nga ni Spider-Man, di ba? Great power comes great responsibilities. Lahat po ng aspeto ng buhay, meron pong kakibat na responsibilidad. Ang isang mananampalataya na marunong tumingin ng responsibilidad, maaasahan yan. Pero ang isang mananampalataya, ayaw ng responsibilities, huwag kang tatabi dyan, masisira ang buhay mo. Are you with me? It always full of responsibilities. Kahit ikaw ay, sabihin mo, ikaw ay bata pa, di ba? Kailangan responsable ka. Hindi pwedeng hindi ka responsable. Now, kung gusto mong masalang, do your part to be equipped. Mag-training ka, mag-aral ka. Ano ba yung standard na binibigay sa atin? O dapat nagdi-devotion, kumusta yung devotion mo? Kumusta yung panalangin mo? Kumusta yung prayer lifestyle mo? Kapag aatin ka ng church, ano ba yung ginagawa mo? Baka mamaya mag-aatin ka ng church, aatin ka ng training, pero ang una mo tinetrain, okay? Yung cellphone mo, first blood. Are you getting my point?
Wala namang problema dyan. Kasi kung tayo po ay mahilig mag-games, I'm not saying na masamang mag-games. But look at your priorities. Tingnan mo mabuti. Ano ba yung gusto mong mauna? Gusto mo bang matuto agad, maging handa agad? Then, do your part. Okay? Kung sa tingin mo, gusto mong masalang agad, alamin mo yung chords. Kung gusto mong masama sa music team, alamin mo yung chords. Mag-practice ka. Baka mamaya yung basic chords, G, E minor, C, D, hindi mo magawa. Paano po yung A? Paano po yung C? Diba? Ang hirap nun. I'm not saying, okay, na dapat dapat magaling ka agad. Hindi po ganun. Hindi naman kailangan perfecto agad ang skills mo eh. But look at this. Iba kasi ang isang mananampalataya pag nakikita mo yung pagpupursige at naghahanda. Are you with me? Ang sarap kasama nung taong hindi naman magaling pero naghahanda. I tell you, ang sarap kasama nun. Pero yung magaling pero walang paghahanda, ay, mayabang yan. Sabi mo sa katabi mo, mayabang pag ganun. Hindi siya, mayabang ha. Sabi mo lang sa kanya, mayabang pag ganun. Dapat naghahanda tayo. His church is prepared. Gusto ng Panginoon na maging prepared ang kanyang church. Okay? Mali tayo, di ko na-edit. Verse 12 dito, A. Okay, sabi ron, 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17, all scriptures is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete. Are you getting my point? Kung bakit binigay rin sa atin ang salita ng Panginoon, nang sa ganun, ang mga lingkod ng Panginoon, man of God, maging handa, maging kumpleto, equipped for every good works. Okay? Akala kasi natin, pag mabait, mabait na talaga eh. Hindi po ganun. And gusto ko malaman ninyo, walang totoong mabait sa ibabaw ng lupa. Okay? Maraming mabait yung mga namatay na. Kasi pag gumatin ako ng patay, parating naririnig ko, mabait eh. Tama? Ay, ang bait niyan eh. Dati nga ganto-ganto eh, ganyan-ganyan eh. Di ba? Lahat mabait eh. Pero pag nabubuhay yan, walang totoong mabait. Are you with me? Okay? Kung bakit niya nakagagawa ng mabuti, dahil sa grasya ng Panginoon. Kung bakit ka makatutulong na makagagawa ng mabuti sa kapwa mo, kasi naranasan mo na binago ka ng Panginoon eh. Okay? You cannot give something that you don't have. Gusto ko maintindihan ninyo yan. Okay? Kaya tayo nakapagbibigay kasi alam mo meron ka. Kung bakit ka nakapagbabahagi ng Kristo, kasi meron kang Kristo. But those people na nag-share ng Kristo pero walang Kristo, they share empty. Are you getting my point? In Hebrews chapter 13 verse 21, equip you with everything good. Inihahanda tayo ng ating Panginoon sa mga bagay na maganda, that you may do His will, in according sa kalooban ng ating Panginoon. Lahat ng kaloob ng Panginoon ay para sa Kanya, sa Kanyang kalooban. Gusto ko maintindihan nyo to ha. Kapag lilingkod tayo sa Panginoon, the church itself, para sa Panginoon yan, yung mga giftings na meron tayo, skills, talent, etc., and so on and so forth, para sa Panginoon yan. Okay? Kung ginagawa natin yung mga bagay-bagay hindi para sa Panginoon, nagkakamali po tayo ng perspective sa ating Panginoon. Working in us that which is pleasing in His sight. Para maging maayos sa paningin ng Panginoon through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen. In Colossians chapter 1 verse 28, Him we proclaim, warning everyone and teaching everyone with all wisdom, that we may present everyone mature in Christ. Okay? Yung giftings pala, yung disenyo pala ng ating Panginoon sa Kanyang church is magkaroon sila ng mga giftings. At yung mga giftings na yan, makakatulong sa atin para mag-mature. Yung pala yun. Okay? Yung pala yun, isa palang perspective ng Panginoon, isa palang disenyo ng Panginoon Jesus, bakit ka binigyan ng giftings? Para mag-mature ka. Tingin sa katabi, tapikin mo siya, sabi mo kapatid, gusto ng Panginoon mag-mature ka. Hindi lang para madagdagan ng edad. Magkaiba po yung tumatanda na nagdadagdagan ng edad. Magkaiba po yung nagmamature sa Panginoon. Maybe right now, ikaw ay tumatanda, nadagdagan ng edad, pero hindi ibig sabihin, ikaw ay nagmamature sa Lord. Gusto ko maintindihan nyo to ha. Hindi ibig sabihin, tumatagal ka sa church, matured ka na. True maturity ay makikita natin, okay? Sa kanyang mga gawa, sa kanyang pagsasalita, sa kanyang kilos, etc. and so on and so forth. Especially kung nakikita mo sa kanyang buhay ang ating Panginoong Jesus. Tingin nga sa katabi. Nakikita mo ba dyan si Jesus? O si Satan? Biro lang. Okay? Dapat nakikita sa atin si Jesus. Dapat nakikita sa atin.
I-workout natin na makita sa atin si Jesus. Okay? A prepared church is a powerful and effective church. Okay? Kapag handa ang isang church, ang lakas po ng isang church, hindi po sa dami. Okay? Akala kasi natin, powerful ang church na to kasi mega church yan eh. Hindi naman po yun sa dami. But rather, kung ang church na yan ay handa sa paglilingkod sa Panginoon. Naiintindihan natin, yun po yung basihan. Kaya naman, kung ang sukatan natin ng church, na malakas na church, is a powerful church kasi marami silang pera, marami silang miyembro, hindi po ganun. Okay? Hindi po lahat ng mega churches matured ang miyembro. Kadalasan nga dyan, simba-uwi lang eh. Tama. Kasi na-try namin eh. Hindi lahat matured. Bakit? Kasi nga, hindi naman lahat sa kanila prepared. Kadalasan, yung mga umaatin sa mega churches, kadalasan escape lang nila yon para magkaroon sila ng ministry. Gusto kasi nila yung simba-uwi lang. Ayaw nila na intact sila sa ministeryo. No, not majority, but some of them. Ganon na yung nangyayari. But a powerful church, an effective church, is yung church na prepared sa paglilingkod. Now, the last one, in verse 12b, for building up the body of Christ. For building up, okay? When believers are equipped and serving, the church move forward. Okay? Kapag handa po ang church, kapag prepared po ang church, nag-move forward po ang church. Hindi po siya stagnant. Gusto ko makita ninyo. That's why, ang disenyo ng ating Panginoon is to build up His church. Binigyan ka ng giftings, binigyan ka ng talent, binigyan ka ng mga skillful members kasi gusto niya ma-build up ang church eh. Kapag ang church po ay hindi na-build up, hindi po nag-move forward, hindi po yan growing church. Are you with me? Kapag ang isang church ay hindi lumalago, malamang sa malamang, dying church yan. Progress is not numerical. Okay? But spiritual maturity and unity. Hindi lang siya sa dami. Okay? Yes, madami naman. Ampaw nga. Nagigets niyo yung punto? Marami kasi madami, pero ampaw. Every believer has a role in the church progress. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, may party ka sa church. Okay? And if you realize na may party ka sa church, pag nalaman mo yung party mo, now, God wants you to understand, His church is progressive. Gusto ng ating Panginoon na kayong kanyang church ay lumalago. Hindi pwedeng humihinto, hindi pwedeng tumitigil, hindi pwedeng stagnant. Remember the stagnant water? Yung ba? Kapag bumili ka ng isang mineral water na nasa bottle, okay? Mineral siya, right? Pero, pag tumagal yung mineral water na yon, from years, etc. and so on and so forth, yung mineral na yon, lumalabo. Dumudumi. And worst comes to worst, pag binuksan mo yung bottle na yon, kahit nakasealed, ang baho. Same thing sa ating pananampalataya. Yes, pwede kang magsimula ng maayos. Pero if you are not progressing, if you are not growing, alam niyo po, yung ating pananampalataya, umabaho. Nagiging pangit. Nagsimula ka na maganda, pagtagal-tagal, dahil hindi mo na pa-practice, dahil hindi mo na i-impart, nawawala. Bumabalik sa dati. Are you getting my point? That's why, ang gusto ng ating Panginoon, hindi tayo maging stagnant, but rather progressive tayo. Hindi importante kung mabilis yung progress or mabagal. Ang importante, you are moving. Hello? Hello, are you with me? Kahit baby step yan, okay lang yun. Are you with me? Baby step, pero papalapit naman sa Panginoon. Hindi ka pwedeng parang baby, tinatawag ng Panginoon, si Lord may dalang candy, anak, tara, lapit ka rito. Tapos gagawin, Ganon ginagawa natin kadalasan. Gusto ng Panginoon, lumapit ka sa Kanya, pero tayo papalayo sa Kanya. Kaya kadalasan, akala mo lumalago ka, but you are just growing old. You are not growing. Are you with me? Kasi gusto ng Panginoon, lumago tayo. Are you with me? Gusto ng Panginoon, lumago tayo. Sabi mo sa katabi mo, gusto ng Panginoon, lumago ka. Gusto ng Panginoon, lumago tayong lahat. In Ephesians chapter 4, verse 16, for whom the whole body joined and held together by every joint, with which it is equipped, when each part is working properly, make the body grow so that it builds itself up in love. Kasi the more na tayo ay lumalago, the more na tayo ay tumatatag sa Panginoon, nadidevelop sa Panginoon, sa pagkakilala ng ating Panginoon. Alam niyo po, okay? Normal po nangyayari. Lumalago rin po tayo sa pag-ibig. Hindi ka lalago sa pag-ibig kasi talagang lovable ka. Hindi ganon. Okay? Lalago ka sa pagmamahal kasi lumalalim ka sa Diyos.
Are you getting my point? And somehow, gusto natin lumalim tayo sa pag-ibig. Tama? Alam niyo po, nakakalungkot man isipin, pero hindi po tayo marunong magmahal. Wala pong marunong magmahal sa atin. Akala mo yung pagmamahal, according lang sa yung sa partner mo. Kadalasan yung love na pagkakaintindi natin, selfish. Diba? Pag meron kang crush, gusto mo ikaw lang yung crush niya eh. Dapat ako yung crush mo ha. Naalala ko yung bata sa commercial, sabi mo, crush mo ako, bakit binigyan mo siya ng stick? Oh. Naalala niyo yun? Sabi mo, kasi nga, crush ko siya. Hindi naging crush ko kasi crush ko siya. Sabi mo, ako lang crush mo, ba't binigyan mo siya ng stick? Oh. Selfish. Kadalasan ganun tayo eh. Intindihan natin. Pero yung love ng ating Panginoon, unconditional. Okay? Itong love na ito, hindi nag-expect ng love in return. Are you with me? You will love your brethren, your parents, etc. and so on and so forth kasi naranasan mo yung pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. Pwede mo palapakan natin ng Panginoon? Ang galing, no? Kaya ka may love kasi ikaw mismo yung nakaranas ng love. Ito po yung totoo kasi from the beginning, kung bakit tayo may love, because nakilala natin ng Panginoon. Siya kasi yung originator ng love eh. Okay? Sabi nga, God is love. Siya yung originator. Kung merong totoong love, if you want to understand the true meaning of love, kailangan kilalanin mo kung sino yung originator nun eh. Si Jesus, okay? Make the body grow so that it builds itself up in love. In Philippians chapter 1, verse 6, this is the last verse, and I am sure of this, that he who began a good works in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. So, what I'm trying to say is this. Ang gustong sabihin ni Paul, hindi pa tapos si Kristo sa'yo. Okay? So, it means, meron pang kaparaanan para lumago ka. Okay? Tuloy-tuloy lang. Sabi mo sa katabi mo, tuloy-tuloy lang. Hanapin mo yung bagay na makapagpapalago sa'yo. Hanapin mo kasi hindi pa tapos si Kristo sa buhay mo. Yung buhay na nire-receive mo ngayon, akala mo pinagpala na ng Panginoon. Hindi. May blessing pang darating. Masigit pa dyan sa pagpapalang nare-receive mo ngayon. Especially, you will receive it if you understand na hindi pa tapos si Lord. May gagawin pa at may kaya pang gawin ng ating Panginoon sa buhay mo. Kukumpletuhin pa niya ang ating kasiyahan sa panahon na ito. Masaya ka ngayon kasi nakilala mo ang Panginoon. But take note, hindi pa tapos si Lord. Pupunuin niya pa yung kaligayahan na meron ka ngayon sa puso mo. Especially sa kanyang pagbabalik. That's why, maghanda tayo mga kapatid. Ihanda natin ang ating mga sarili. The church progress when every members participate. Okay? Now, this is the challenge. This is the challenge. Final challenge. Are you trusting Christ's provision? Nagtitiwala ka ba sa provision ng Panginoon? Hindi lang sa provision ng material, kundi sa giftings na pinagkatiwala ng Panginoon. In everything, pinagkakatiwalaan mo ba ang Panginoon? Are you allowing yourself to be prepared? Inahanda mo ba ang iyong sarili para maging handa sa paglilingkod sa Diyos? Or hindi? Are you helping the church to progress? Tinutulungan mo ba yung church na kinabibilangan mo ngayon na lumago or hindi? Remember those 3 questions. Tandaan natin yon. Are you trusting Christ's provision? Are you allowing yourself to be prepared? Or are you helping the church to grow or to progress? And gusto ko pong sabihin dito, this is the last one. God did not design His church to stand still. Yes, stand still ang church matibay ang church Pero hindi lang yun yung design ng Panginoon sa church, but to move forward together in Him. Tingnan mo yung katabi mo. I want you to listen to this. Gusto ng Panginoon, hindi ka maiwan. Gusto ng Panginoon, makasabay kang lumalago. Pwede ba yun? Kasi ang gusto niya, yung kanyang church, nag-move forward. Kasama ka doon. Amen? Pwede ba yung sabihin sa Panginoon, Lord, kasama ako? Kasama ako. Dapat kasama tayo. Sige po, tayo po tayong lahat at tayo po yung manalangin sa Panginoon. Once again, we're going to end this month ng isang mensahe nagsasara ng patungkol sa ating mga spiritual giftings. But hopefully, hindi lang siya matapos by word. But rather, we apply everything that we've heard and we've learned
sa buong buwan. Right now, kapatid, naiintindihan na natin yung purpose ng Panginoon. Yung disenyo ng Panginoon sa kanyang church. That His church is well provided. His church is prepared. And His church is progressive. But the question is, are you part of His church? Pwede mo bang masiguro sa iyong sarili, parte ka ba ng church na tinawag ng Panginoon? Parte ka ba? Or pamparami lang? Ang ating Panginoong Yesus, tinatawag tayong lahat, hindi lang para maging pamparami. Hindi lang parang milk tea, add-on. Hindi ganun. Pinagkatiwalaan tayo ng ating Panginoon ng mga spiritual gifts. And that gift is very profitable. Not only to you, but to His church. Kaya naman yung reminder natin, use it properly. Use it wisely. And I want you to understand, to serve Him is an opportunity for us. Lalago ang church kahit wala tayo. Are you getting my point? Each church will grow even without us. Pero gustong ipaalala sa atin ng Panginoon, even nalalago ang kanyang church nang wala tayo. Gustong i-remind tayo ng Panginoon, anak, mahalaga ka sa church ko. Because He love you. Mahal tayo ng Panginoon. At ayaw ng Panginoon na wala sa ating hindi magamit ng Diyos. Hallelujah. Father in heaven, once again, Lord Jesus, we want to glorify Your name. Sapagkat, Panginoon, minsan pa pinagkatiwalaan mo kami ng mga spiritual na kaloob na magagamit po namin sa iglesia kung kinabibilangan po namin ngayon. And we know, Lord Jesus, hindi naman po kami ganun kagaling, but still, by Your grace, by Your blood, O God, though it is not enough, O God, na gawin katumbas, Panginoon, ang ginawa mo sa amin. But still, kaya po namin gawin para sa iyo. And we know na enough po yun, Panginoon, na ipagkatiwala po namin ng aming pong buhay sa aming Diyos at tagapagligtas. We want to serve You, Lord, hanggang sa dulo, Panginoon, ng aming hininga. We want to serve You, O God, kahit ano po yung aming pong pinagdadaanan. We want to serve You mightily, Lord Jesus. Kahit madalas, O God, yung aming pong parte ay hindi naman ganun nakikita, Panginoon, ng karamihan. But we just want to serve You because who You are. You are God. You are the Christ. You are the Savior, Panginoon. At wala pong maitutumbas sa iyo, Panginoon, kahit po ang buhay na ito. We thank You, Lord Jesus. And once again, simbolo ng pagpapala ng Panginoon, please raise your hands. Panginoon, kilala mo ang bawat isang narito ngayon, ang lahat na nakataas ng kamay, Panginoon. Kung meron pong nararamdaman ng sino man po sa amin sa oras na ito, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, let Your blood, O God, sanctify this body at ito po ay maging kagalingan sa kanyang katawan. Kung meron po sa amin, Panginoon, nagpe-pray ng kagalingan para sa kanyang mahal sa buhay, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, let Your power, Panginoon, move in our midst, abutin mo, Panginoon, ang kanyang kamag-anak, ang kanyang mahal sa buhay at pagalingin mo ito. Kung meron po sa amin, Panginoon, nagde-desire na magkaroon, Panginoon, ng trabaho, hanap buhay, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, ibigay mo, Panginoon, yung nararapat para po sa kanya. At kung meron po sa amin, Panginoon, nagdi-declare, Panginoon, ng kaayusan sa kanyang pamilya, O God, or meron man siyang kaaway, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, Ikaw po, Panginoon, na nagpapala sa bawat pamilya, at Ikaw nagdisenyo nito, Panginoon, kaya naman, Lord, in Your name, O God, ayusin mo ito, palakasin, Panginoon, buuin ang pamilyang ito, at Ikaw po, Panginoon, ang siya pong sumama sa kanila. We thank You, Lord Jesus. At kung meron man po kaming nakaligtaan, Panginoon, hayaan mong ipagkatiwala po namin sa iyo ang lahat ng bagay na ito. Maraming salamat sa paghahanda mo sa amin. Salamat, Panginoon, dahil alam po namin na Ikaw ang Diyos, hindi ka nagkulang kahit kailan.
Ito po ang aming panalangin. Pasalamat sa iyo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ang lahat ng pinagpala ng Panginoon. Magsabi ng Amen. God bless everyone. Amen. Tayo po ba'y na-bless sa ating pong narinig ngayong umaga? Pakitignan po yung ating katabi. Sabihin natin, sama-sama tayo, magkasama tayong maglingkod. At palaguin ang iglesyang binigay, pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Amen. Kaya po sa umagang ito, let's close our Sunday service na patuloy pong hinihingi ang pagsama ng Panginoon, dinadalangin na sa ating pagmamahal sa Kanya, maglilingkod at magtatapat tayo sa Kanya. Amen. Sige po! Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Isan pa, mahal na mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman di kita ipagpapalik, pagkat sa piling ko'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, mapupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Iaalay. Habang buhay, mapupurihan ka. Maglilingkod sa'yo. Pag-ibig ko sa'yo iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Isa pa, mahal na mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman di kita ipagpapalit, pagkat sa piling ko'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman di kita ipagpapalit, pagkat sa piling ko'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. For the last time, kailanman di kita ipagpapalit, pagkat sa piling ko'y langit. Mahal na mahal kita, mahal na mahal. Mahal na mahal kita, mahal na mahal kita, Panginoon. Lahat ng nagmamahal sa Diyos, Lord, kami maglilingkod sa'yo. Amen. God bless po sa ating lahat. Maaari na po tayong magkamustahan. Kamayan po natin ang ating mga kapatid. God bless!